Guys, napanood niyo ba yung oral arguments hearing ng Supreme Court? It uncovered a lot of things that the congressmen did during the budget process, specifically for PhilHealth. So this is what they do. This is what the congressmen do. Practically, they take a project funded by international loans, say for example, Korean Bank, ganon, that hasn't been even started yet, pero nakapondo na. Tapos, ang ginagawa nila, they sneak it into the unprogrammed funds, even if there's already specific project for that particular loan. And then, what they do is, they fund the same project, pulling the money from agencies like, say, for example, PhilHealth, di ba? Kahit hindi naman mandato ng PhilHealth mag-fund ng mga infra projects. So, in effect, ang nangyayari is, nado-double fund yung project. Doble-doble yung pondo ng project na hindi man lang naumpisahan at hindi nag-i-exist. Pero ano nangyayari? Binabayaran pa rin ng Pilipinas yung loan with interest. So saan napunta yung pera? Eh hindi pa nasisimula yung project, nilagay sa unprogrammed, tapos dinoble funded. Anong nangyari? Magic? At sino ang may control o ang may hawak sa unprogrammed funds? Sino? Yung speaker? Yung appropriations committee? At pag hindi ka align sa kanila, mawawalan ka ng pondo. Kaya nga ang daming pumirma sa sa impeachment ni VP Inday, di ba? Hindi pa dyan natin pinapag-usapan yung mga implemented na projects na nakakontrata sa mga contractors na connected yung mga congressman. Doon mas malaki yung korupsyon. So ang resulta, lumolobo ang utang ng Pilipinas, lumalaki yung budget deficit, tumataas pa yung presyo ng mga bilihin, at ang yumayaman lang yung mga congressman. This perfectly explains why the Philippines is still poor and uncompetitive. Maraming salamat Supreme Court for uncovering this. Wala akong baki, basta busog ako. Mayaman ako. Wala akong paki sa inyo.